Gustong maging abala ni Chantel ng sumunod na araw, gusto niyang maraming gawin. Sapagkat sa tuwing nababakante siya, ay walang ibang laman ang isip niya kung hindi ang sitwasyong mayroon siya ngayon. Maaga siyang pumasok sa Terra Vita ng umagang iyon, natutulog pa si Hector nang gumayak siya papunta sa trabaho. Alam niyang magtataka ito kung bakit hindi niya ito hinintay sa pagpasok, katulad ng nakaugalian na nilang gawin, nasanay na rin ito sa routine na meron silang dalawa sa araw-araw, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya makahanap ng lakas ng loob na makaharap ito, na makasama at makasabay ito. Ibig niyang mabigyan muna ng distansya silang dalawa ng binata, dahil sa totoo lang ay sa kanilang dalawa, parang siya lang ang nahihirapan at naaapektuhan. Kapag natapos na ang lahat ng ito ay alam niyang siya lamang ang masasaktan, kaya hanggang maaari pa ay hindi niya gustong sanayin ang sarili sa presensya ng binata. Kung tutuusin ay walang dahilan para maaga siyang pumasok sa Terra Vita, walang rush sa trabaho sa Tia Rosario na kung sakaling magtanong si Hector, ay sabihin itong kailangan niyang pumasok ng maaga sa kumpanya. Pagdating sa Terra Vita ay halos wala pang tao, she was slowly walking on the pathway to the company's entrance, hanggang ngayon ay nasa isip niya pa rin ang nangyari kagabi. Hindi niya maiwasang magtanong, siya kaya ang nakikita ni Hector sa tuwing nagniniig sila. Nakikita ba ang mukha ng ibang babae habang nakikipagniig sa kanya, ang girlfriend nito, halimbawa? Isang busina mula sa kanyang likuran ang nagpahinto sa kanya sa paglalakad. Isang kotseng kulay itim ang huminto sa kanyang tabi. Kung siya ang binubusinahan nito ay wala siyang ideya. Tinted ang salamin nito at hindi niya makita ang lulan nito. Akmang itutuloy na niya ang paglalakad nang bumukas ang pinto nito sa driver's seat. The woman that came out from the car stunned her. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang babaeng kausap ni Ma'am Vivian noong isang araw. Ikaw si Menchu, she was wearing a ripped jeans, it emphasized her long legs, ang pang-itaas nito ay isang cotton na blusa na maluwag ang neckline. Para itong modelo sa tindig pa lang, gusto niyang manliit sa kanyang itsura, no doubt, Chantel's figure is still stunning despite the fact that she has given birth already, pero kung itatabi siya sa babaeng ito, she doubted if she could even be compared to her. Hi, disimulado nitong bati sa kanya, saglit pang natigilan si Chantel sa kinatatayuan. Gusto niyang makasiguro kung siya ba talaga ang kinakausap ng babae. Wala siyang masagot, bakit ba siya nito kinakausap, does she know her? Biglang naghuramentado ang puso niya sa kaba, ibig sabihin ba ay alam na nito ang tungkol sa kanilang mag-ina, ang tungkol sa pananatili nila sa bahay ng mga tesoro? Pwede ba tayong mag-usap, alanganin nitong baling sa kanya? Nagbukas si Chantel ng bibig para sana sumagot, ngunit muli niya ulit iyong tinikom. Napabaling siya sa entrada ng Terra Vita. May pasok pa siya at kung kakausapin niya ito ay baka mahuli siya sa trabaho. It is okay, anitong nakita ang pag-aalala sa mukha niya, I am sure Hector would understand. Muli niyang itinuon ang pakikipag-usap nito sa kanya. Sa huli ay natagpuan ni Chantel ang sarili na sumama dito para makipag-usap, sumakay siya sa sasakyan nito and Menchu drove it to a well-known cafe. Nag-order ito ng hot chocolate. Menchu asked her kung ano ang gusto niya ngunit hindi na siya nag-abala pa na mag-order, wala siyang balak magtagal sa pakikipag-usap dito, she wants it done, so as much as possible ay gusto na niyang malaman kung ano ang pakay nito. Dumating ang order nito at hinintay muna nila na maibaba ito ng serbidor bago ito nagsalita. Pinagmasdan niya ang mga kamay nitong pinagsalikop sa ibabaw ng lamesa, she appeared poised and calm. You are Chantel, right? Sansala nito, tumango siya, pumupuno sa dibdib niya ang kaba at pag-aalala. Ngumiti ang kaharap niya at pinagmasdan ang kapeng nasa harap, waring doon ito hinahanap ang mga tamang salitang ibabato sa kanya. Chantel looked around the cafe, dahil maaga pa ay sila lang ang customer maliban sa dalawang estudyante na 3 mesa ang pagitan nila. Anong kailangan mo, si Hector? Maagap nitong sagot dahilan para matigil siya sa pagsasalita. She knew it, ibinaling niya ang mga mata sa labas ng cafe, nasa sulok silang bahagi at katabi mismo ng glass wall. Alam kong sa bahay ka ni Hector nakatira, kayong mag-ina. Chantel bit her lower lip, look, it is not what you think. I know, putol nito sa iba niya pang sinasabi, kunot noong baling niya dito, naguguluhan siya sa nais ipahiwatig nito, alam ko ang panunuluyan ninyo sa bahay niya, sa bahay ng mga tesoro, everything, it was his plan. Napansin niya ang talim sa tinig nito. Sa kabila ng pilit nitong pagiging kalmante ay nandoon ang tinitimping galit. Anong plano mo? Nagtatakang tanong niya para makuha ang loob mo. Then eventually,
makuha ang anak nyo, that was his plan before we could. Nahinto ito sa sinasabi dahil sa bahaw niyang pagtawa. Look, miss, hindi ko maintindihan. Napag-usapan namin yun sa Baguio. It was now her turn to interrupt her on what she was saying. Halos mag-isang linya ang mga kilay niya sa sinabi nito. Baguio, we were together in Baguio, dugtong nito sa sinasabi, worry bang iniinggit pa siya sa impormasyong yun. Nandoon siya para sa isang seminar, Pacemed itong tumawa, excuses, you know men, panunuyan ito. Nararamdaman niya ang pag-init ng ulo sa narinig, so it was not a seminar after all. Iyon pala ay nagpakasarap ito kasama ang kasintahan nito, kaya pala naiba ang aura nito pagka-uwi noon mula sa Baguio. Naging palangiti ito at magiliw sa kanila maging sa mga kasambahay nito sa mansyon. Iyon pala ay bumuo na ito ng plano kasama ang babaeng ito. Kukunin ang loob, for what, para makuha si Matthew, pagkatapos ay saka ito magsasama ng babae nito. Damhim, sumpain sila sa impyerno. Don't tell me nahulog ka na sa plano niya, Chantel, mariin itong tanong. Why are you telling me this? Don't you think na ikasisira ito ng plano niyo? Buwelta niya dito, she made sure that she sounded so sarcastic. Because I want you out of the picture. Sa tingin mo ba ay gugustuhin kong makasama ang anak ni Hector sa ibang babae? And you think na ipapaubaya ko ang anak ko sa isang tulad mo? Menchu looked insulted on what she said. Matatalim na tingin ang ginanti nito sa kanya. Unti-unti ay lumalabas ang tunay nitong pagkatao. She's a wolf in a lamb's skin. You are right, she said sarcastically, so as much as possible, please leave, utos nito sa kanya. Hindi mo kailangang iutos sa akin yon, I will leave dahil hindi ako papayag na ibang babae ang magpalaki sa anak ko. Tumayo siya para akma sana itong iwan at hindi niya na gusto pang tumagal na kaharap ito, naninikip ang dibdib niya sa galit sa babaeng ito at kay Hector, how dare him to do this. Ngunit natigilan siya sa pag-alis nang muli itong magsalita. Galit pa rin siya sa'yo, pinatay mo ang kanyang ina, hindi ba, harapan nitong pang-aakusa sa kanya. Wala kang alam, aniya na napataas ang tinig sa pagsasalita. Menchu looked around them and a playful smile appeared on her lips, tila ba ipinapaalala sa kanya kung nasaan sila, and Chantel did the same. Nakita niya na napunta sa kanila ang atensyon ng ilang tauhan ng kafe, pati na ang dalawang estudyante na customer. Pilit pinapakalma ni Chantel ang sarili at muli siyang naupo sa harap ni Menchu, hindi mo alam ang totoo. Sabihin mo yan kay Hector, Pacemed na hamon nito, that was the reason kung bakit hindi siya pumayag na makuha mo ang iniwan ni Uncle Emilio na pera para sa iyo. Kunot noong tiningnan niya ito, she was puzzled on what she said, what do you mean? You are part of his last will and testament, Chantel, don't you know that? Tanong nito bago bumakas sa mukha nito ang pagkabigla. Chantel even heard her said, oh, na parang nabigla ito sa sinabi at nadulas lamang. Chantel knew that she only faked that shocked expression on her face. Galit pa rin sa'yo si Hector, that is why he does not want you to have the money. Why? Kasi dahil sa'yo nawala ang mama niya. Nawala si Auntie Dolores, hindi niya alam ang bagay na yon, may iniwan si Don Emilio para sa kanya. Bakit hindi niya alam iyon? Hector never bothered to tell her that, dahil nga ba sa galit pa ito sa kanya? Hanggang ngayon ba ay sinisisi pa rin siya nito sa pagkawala ni Doña Dolores? Buong akala niya ay napaliwanag na ng diary ng kanyang ina ang lahat-lahat. Nawala siyang relasyon sa ama nito, na kahit sa kabila din ng nakaraan ng nanay niya at ni Don Emilio, ay hindi nagtaksil ang ama nito kahit kailan. Kahit pa nang mamatay ang ama niya. Iyon pala ay hindi pa rin ito naiintindihan. May galit pa rin ito sa kanya. Then, she realized na marahil ang pagsulpot niya sa Tesoro Company ang ugat sa lahat ng ito. Kung hindi nga naman siya pumunta noon sa kumpanya ay hindi made depressed si Doña Dolores, hindi ito manghihina, at lalong hindi ito mawawala. Kaya kahit sa ang anggulo ay kasalanan niya ang pagkawala ng ina ni Hector. Kaya ba hindi nito sinabi sa kanya ang nilalaman ng huling habili ng ama nito? Of course, he would not want to give her the money. Dahil hanggang ngayon pala ay sinisisi pa rin siya nito sa pagkawala ng kanyang ina. She does not give a damn about the money, kailanman ay hindi niya yun hahabulin, hindi niya kailangan ng salaping iyon, kayang-kaya niyang kumayad para sa kanya, para kay Matthew, but the mere fact that Hector kept it from her, iyon ang nakasasakit sa kanya, hindi nito ipinaalam sa kanya sa dahilang galit pa rin pala ito sa kanya. Nang muli siyang tumingin kay Menchu, napansin niya ang matagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Babae ka rin, Chantel, I am sure you will understand me if I say that, I want to have Hector all alone.
Maayos kami nang wala ka pa, kayong mag-ina, why don't you just get your inheritance from Uncle Emilio, tapos umalis ka na. Binanggit nito ang huling dalawang salita ng may diin, worry bang isa siyang katiwala na inuutusan nito. To hell with their money, mariin din niyang wika through gritted teeth, sa kanya kinuha lahat ng gamit at tuluyang nang lumabas ng kafe. Naiwan si Menchu na may tinatagong ngiti ng tagumpay sa mga lobby nito. Pagdating sa labas ng kafe ay pinuno ni Chantel ng hangin ang dibdib, naninikip iyon dahil sa sunod-sunod niyang nalaman, gusto niyang sumabog sa pinagsama-samang emosyon. Of course, she was thankful sa ginawa ni Don Emilio, sa parati nitong andyan para sa kanilang mag-ina kahit noon pa man, but at the same time, gusto niyang magalit sa ginawa nito, alam niyang isa iyon sa nagpatibay sa hinala ni Hector noon na may relasyon siya sa ama nito. And she felt so hurt sa paglihim ni Hector, sa paninisi nito sa kanya, lalong-lalo na sa pagplano nito kasama ang babaeng iyon. Pasmad na napatawa si Chantel sa sarili niya, hilim na ang mga mata niya sa pinipigilang mga luha, damn him for planning that, kukunin ang loob niya para ipaubaya niya dito si Matthew? Kasama ba sa pagkuha ng loob niya ang pagkuha din nito sa katawan niya na hindi lang miminsang nangyari, it happened several times? All the sweet talks that he whispered when he claimed her body, ang ginagamit nitong endearment na love, sa kanya, at ang lahat ng ginawa nito sa mga nakalipas na araw, they were all part of his plan, they were all a fraud. Marahang pinunasan ni Chantel ang mga luhang tumakas sa kanyang pisngi, she managed to bring back her poise, ayaw niyang makakuha ng atensyon ng mga taong dumaraan sa labas ng kafe. Nang may dumaan na taxi ay agad niya yung pinara at sumakay. Pagkagaling mula sa pakikipag-usap kay Menchu sa may coffee shop, ay agad na siyang nagpahatid sa bahay ni Hector. Hindi na niya nagawang bumalik pa sa Terra Vita Company para pumasok sa trabaho ng araw na yun, she felt exhausted after hearing everything from Menchu. Pagkasakay ng taxi ay hindi niya mapigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha, alam niyang napansin iyon maging ng taxi driver, pero talagang hindi niya mapigil ang maiyak. Nagsawalang kibo na lamang ang taxi driver, at wala na rin pakialam si Chantel kung masilayan man ito ang pagtangis niya. Pagdating sa bahay ay nagulat pa si Tia Rosario nang makita siyang dumating, nang usisa pa ito kung bakit siya umuwi at hindi pumasok sa trabaho, ngunit hindi ito sinagot ni Chantel. Sa halip ay tuloy-tuloy siyang pumanhik sa taas at tinungo ang silid na inookupa nilang mag-ina, bakas ang pag-aalala sa mukha ni Tia Rosario nang sumunod ito sa kanya habang karga-karga si Matthew. Nagsasalita pa ito habang nakasunod sa kanya, hinanap ka ni Hector kanina, hiha, wika nito. Hindi niya ito sinagot at dir-diretsyong pumasok sa kanilang silid, nagtanong kung bakit hindi mo siya hinintay sa pagpasok, ang sabi ko ay kailangan mong pumasok ng maaga sa trabaho. Natigilan ito nang makita ang ginagawa niya, ano ang ginagawa mo, hiha? Kinuha niya ang traveling bag nilang mag-ina, from the closet ay kinuha niya ang ilan nilang damit, iniwan niya ang mga damit na binili ni Hector para kay Matthew at lalong-lalo na ang mga binili nito para sa kanya. Ang kinuha niya lamang ay yaong mga damit na dala lang nilang mag-ina nang pumunta doon mula sa Kalamba. She does not need the stuffs that he bought for them. Hiha, antag ni Tia Rosario sa kanya, mag-empake na kayo, Tia, uuwi na ho tayo. Wika niya saka pumasok sa banyo para kunin ang ilan pa nilang gamit. Ilinapag ni Tia Rosario sa kama si Matthew, nakaupo ito at nilalaro-laro ang hawak na tether, habang si Tia Rosario ay naupo sa tabi nito, at naguguluhang sinusundan ng tingin ang bawat niyang kilos. Ano ba ang nangyayari, Chantel, may problema ba, pang-uusisa nito? Nang bumalik si Chantel sa kinalalagyan ng bag ay inilagay niya pa ang ilang gamit doon, Chantel, pangungulit ng tiyahin. Huminto si Chantel sa ginagawa at napahagulhol siya sa harap ng tiyahin, agad itong lumapit sa kanya na puno ng pag-aalala ang mukha. Ano ba ang nangyari, nag-aalalang sabi niya, Tia, Chantel murmured, pakiramdam niya ay nanghihina siya dahil sa lahat ng nalaman, naupo siya sa kama at yumuko, ni hindi siya makatingin ng diretsyo sa tiyahin, umiiyak pa siya ng paputol-putol niyang isinalaysay dito ang lahat. Kwinento niya dito ang lahat ng nangyari, mula nang pumunta siya sa Tesoro Company, mula nang mismong araw na pinagkamalan siya ni Hector na kabit ng ama nito, hanggang sa sinabi niya ang tungkol sa pakikipagkita at pagkausap sa kanya ni Menchu kanina. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng tiyahin matapos niya mabanggit ang lahat-lahat dito. At ngayon, Tia, nalaman ko ang tungkol sa huling habili ni Don Emilio, all this time ay hindi sinasabi ni Hector sa akin ang lahat ng iyon, dahil balot pa rin siya ng galit para sa akin,
Ako pa rin ang sinisisi niya sa pagkawala ni Doña Dolores, patuloy niyang kwento dito habang umiiyak. Napansin niya nang iiwas ng tiyahin ang mga paningin sa kanya, ibinaling nito iyon sa kanyang anak, ngunit nahuli na niya ang pagkaligalig sa mga mata nito. Bakit ho, tiya, usisa niya dito, alam mo na pala ang tungkol doon, Chantel, mahina nitong wika. Tiya, napatayo si Chantel mula sa tabi ng tiyahin, lumapit sa kanya ang anak at pilit na nagpapakarga. Inabot ni Chantel ang anak at kinarga bago tumingin sa tiyahin. Alam ho ninyo ang tungkol sa last will ni Don Emilio. Noong araw na pumunta ka ng Tesoro Company para sana makipagkita kay Don Emilio, 1 taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Don Emilio. Sinasabi sa sulat na kailangan mong makipagkita sa abogado para sa pagbabasa ng last will ng Don, nakasama ka nga sa mga iniwanan ng mana ng ama ni Hector. Mariing napapikit si Chantel at natutap ang noo, bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Sinubukan kong agnorehin yon, Chantel, pero paglipas ng ilang araw ay muli akong kinontak ng abogado. Sa pagkakataong iyon ay tinawagan na niya ako at nagtatanong sa iyo, nasa mga Mantilabano ka na noon at namamasukan ka bilang nurse nito, mahaba nitong paliwanag. Kahit na, tiya, sana man lang ay ipinaalam niyo sa akin ito, pinagmukha akong tanga ni Hector, she said the last sentence more to herself. Sinubukan kong sabihin noong araw na sasama tayo kay Hector mula sa Kalamba, Chantel, pero nakiusap ka na ayaw mo munang pag-usapan ang anumang tungkol kay Don Emilio, sagot nito sa kanya. She remembered that, pinigilan niya ang anumang sasabihin ng tiyahin noon pagkat gulong-gulo pa siya sa presensya ni Hector muli sa buhay niya. Noon, tiya, bakit hindi niyo sinabi sa akin, ang daming pagkakataon para mabanggit ninyo sa akin ang tungkol sa last will. Pinili kong huwag sabihin sa iyo, hiha, nagtatanong ang mga matang tinitigan niya ang tiyahin dahil sa mga tinura nito. Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy ito sa mga sinasabi. Saksi ako kung paanong muntik nang masira ang buhay ng iyong ina dahil sa pag-ibig niya kay Don Emilio, kung paano siya nasaktan nang maghiwalay sila dahil sa panloloko nito, kaya hanggat maaari ay ayokong magkaroon ka pa ng kaugnayan sa pamilya Tesoro. Paano kung questionin nila ang mana sa iyo ni Don Emilio, paano kung hindi pumayag ang pamilya ni Don Emilio na tumanggap ka ng pera mula sa kanya, magugulo lang ang tahimik mong buhay. Sa muli ay napaupo si Chantel sa kama, mahigpit niyang niyakap si Matthew na nasa kandungan niya. She loves her Tia Rosario so much, naging pangalawang ina niya na ito kahit noong nabubuhay pa man ang kanyang ina, at alam niyang itinuturing na rin siya nitong sariling anak, dahil wala na itong ibang pamilya maliban sa kanila, so she would understand kung bakit man ito yun ginawa. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ina, Chantel, napaugnay sa isang tesoro, kapalit naman ay sakit lamang, kung hindi pa sa tulong ng ama mo. Sa pag-ibig ni Delphine sa nanay mo ay hindi pa makakabangon ang inay mo. Unti-unti kong nakita ang pagbabalik ng buhay at sigla kay Veronica lalo na nang dumating ka sa kanilang mag-asawa, mahal na mahal ka ng iyong ina, hiha. Lumambat ang mukha nito nang titigan silang mag-ina, pero tingnan mo ang laro ng kapalaran sa iyo, wika nitong nakatingin kay Matthew, sinong mag-aakala na isang tesoro ang pagiging ama ng anak mo. Dumaan ang ilang minutong katahimikan sa pagitan nilang magtiya, sa muli ay ang tiyahin niya ang bumesag niyon, ang buong akala ko. Nitong nakalipas na mga araw ay maayos na kayo ni Hector, iyon pala ay, napabuntong hininga na lamang ito. Iyon din ang akala niya noon, hindi ba, ngunit lahat ng pinapakita ng binata nitong mga nakalipas na araw ay pawang pagkukunwari lamang. Ginawa nito lahat ng iyon para makuha ang loob niya at pumayag siya na ipaubaya dito ang kanyang anak, bagay na kailanman ay hinding-hindi niya gagawin. Hindi ako maghahabol sa manang iyon, tiya, hindi ko kailangan iyon. Umiiling niyang sabi, gusto ko na lang ho umalis. Hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Muli ay isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa kanyang anak na si Matthew, na para bang may gustong mang-agaw nito mula sa kanya anumang sandali. At hindi niya yun mapapayagang mangyari, nakaiintinding tinitigan siya ni Tia Rosario, isang